Maliban naman sa komedyanteng si Ramon Bautista, may ilan pang mga personalidad ang idineklarang persona non grata sa isang lugar. Pero ano nga pang ibig sabihin ng parusang ito at pwede ba itong mabawi? Live mula naman sa Quezon City, may report si Dano Tingkuko. Dano? Connie, naging usapin kamakailan ang pagkakadeklara ng pamahalaang panglungsod ng Davao City sa komedyanteng si Ramon Bautista na persona non grata. Ano nga ba ang persona non grata at ano ang implikasyon nito? Davao! Ang daming hipon dito sa Davao! Alright! Hipon! 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 Ang birong ito ng komedyanteng si Ramon Bautista naging mitya ng galit ng ilang Dabawenyo. Pero kahit humingi na siya ng dispensa, From the bottom of my heart, sobrang nahihiya po ako sa inyong lahat. Sana mapatawad niyo po ako. idineklara pa rin siyang persona non grata sa Davao City. Naging maugong sa social media ang naturang deklarasyon na naging laman pa ng biro ng DJ na si Mo Twister. Sa kanyang tweet, sinabi ni Mo na gusto rin daw niyang madeklarang persona non grata ng isang kinatatakutang political family sa Cavite, sabay sambit ng kaparehong biro ni Bautista sa mga Caviteña. Pero hindi siya pinatula ni Cavite Governor John Vic Remulla. Sa halip, nag-tweet na lang na sablay ang biro ni Mo. Hindi ito ang unang beses na may celebrity na naideklarang persona non grata sa Pilipinas dahil sa kanyang mga pahayag. Taong 2009, nang ideklarang persona non grata ng Baguio City Government ang komedyanteng si Candy Pangilinan dahil sa isang biro niya tungkol sa mga igorot. Ang persona non grata katagang Latin na ang ibig sabihin unwelcome person at unang ginamit sa 1961 Vienna Convention for Diplomatic Relations. Paraan daw ito para formal na ideklara ng host country na ayaw na nito sa naturang diplomat na manatili pa sa lugar. Sometimes a diplomat commits act or says something that might be embarrassing to the host country. So although our laws are not applicable to him, the host country has the power to make this declaration to in turn embarrass him also. Walang eksaktong batayan para ideklarang persona non grata ang isang tao. Wala rin itong legal na implikasyon. Malaya pa rin makakagalaw ang isang tao sa lugar. Sa local government units, pareho rin ang basihan at epekto ng persona non grata. Dahil isang resolusyon ng persona non grata, pansamantala lang daw ang epekto nito. Pwede rin daw itong iapela. You could appeal to the city council through the mayor to recall or maybe issue another resolution that voiding the previous declaration. I think you could go to the office of the president. At Connie, no, sa kabila nung yung nature ng declaration ng persona non grata bilang pamamahiya, no, o isang uri ng pamamahiya doon sa taong dineklarahan nito, sabi sa atin ng ating nakausap na legal expert, hindi raw mainam na remedyo yung pagsampa ng moral damages or slander laban doon sa nagdeklara nito dahil isang official government act ang declaration ng persona non grata. Connie. Pero hindi ba maituturing, Dano, na ito ay violation naman ng, siyempre ito ay parang paglabag, di ba, dun sa pagta-travel ng isang tao, di ba? May mga nagko-contest din kasi. Connie, let's just clarify, no, yung concept ng persona non grata, no, yung legal definition nito. Basically, isang form lang ito ng censure or basically pagpapagalit or just a formal declaration na hindi ka welcome doon sa lugar na yon at kung papipiliin yung mga taga roon ay ayaw kanila doon. It does not impede any constitutional rights that we may have. Halimbawa, yung freedom of movement or freedom of abode. Technically, ayon dun sa sinabi sa atin ng ating nakausap na legal expert, you can still go there. Kung gugustuhin mong pumunta dun sa lugar kung saan ka dineklarang persona non grata, pwede ka pa rin pumunta dun, pwede ka pa rin makisalamuha sa mga tao, pero usually, yung mga dinedeklarang persona non grata, they usually do not go there because you also risk naman yung embarrassment. Baka mamaya irapan ka doon or halimbawa, you walk in a restaurant, they politely ask you to leave. So yun yung mga implications ng persona non grata. Malinaw yan, term lang yan na ginagamit, persona non grata. Pero sa mga celebrities lang ba daw ito applicable? Paano naman daw kung halimbawa, ordinaryong tao ang nagbiro at nakapanakit, no, sa isang lugar? Pwede rin ba silang madeklara na unwelcome or persona non grata?
Technically, Connie, pwede silang ideklara as persona non grata. Depende siguro sa sitwasyon at yung konteksto ng incident in question. Usually kasi, ang persona non grata, ginagamit ito sa mga diplomat because Yes. of their immunity from suit. So, hindi sila pwedeng kasuhan, hindi sila pwedeng pagmultahin, or hindi sila covered ng mga batas ng host country. So, yun ang pinakamabigat na parusa na pwedeng i-meet out sa kanila because of the gravity of the offense in question. Sa mga celebrity naman, usually, dinedeclare ang persona non grata for statements na bagamat covered ng constitutionally covered no ng rights to free expression, dahil sa kanilang influence and clout, iba yung implication nun as opposed to an ordinary person saying it or the same person cracking the joke. Wag lang nating mabanggit lang natin no, nangyari na ito to an ordinary citizen noong July 2013 no, yung Dutch activist na si Thomas van Beersum because of an incident na sa airport na pinagalitan niya yung isang police officer na naging viral that time. Bukod sa deportation because of overstaying and yung engaging in political activity na bawal sa mga foreigner, on top of that, dineklara rin siyang persona non grata, Connie. Alright, malinaw na yan. Dano, maraming salamat sa iyong report na yan.